Gusto mo bang pumayat o mag-cutting nang hindi ka magda-diet? Ito ang solusyon. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Sa pagpapalaki ng katawan, maging sa pagpapapayat, ang may pinakamalaking ambag dito ay diet. Bulking ka man o cutting, kailangan mong baguhin ang pagkain na kakainin mo. Yun nga lang, sa bulking, kailangan mong kumain ng mas marami o mas mataas ang calories na tinatawag ding calorie surplus. Ay nahihirapan na yung iba dahil naduduwal daw sila kapag naparami ng kain. E di lalo na yung nagpapakats o nagpapapayat dahil dito magbabawas ka ng mga kakainin o tinatawag namang calorie deficit, kung saan bababaan mo yung calories na ipapasok mo dyan sa iyong katawan. Kahit naman sino, masaya kapag tayo ay kumakain, lalo na yung mga masasarap. Kaya naman, marami din ang nabibigo sa kanilang body goal na pumayat dahil dito. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Meron pang isang solusyon upang kayo ay pumayat o mag-calorie deficit nang hindi nyo babawasan ang inyong regular na dami ng pagkain sa isang araw. Ito ay sa pamamagitan ng pag-exercise o pag-workout o kahit sa simpleng pagkilos lamang. Teka, maaaring sabihin ng iba, ginagawa ko naman yan. Nag-exercise ako, tapos binabawasan ko rin ang kinakain ko. Pero hindi effective kasi hindi pa rin ako pumapayat. Ang pag-exercise tapos sinabayan mo ng calorie deficit, 100% effective yan. Yun nga lang, mali kasi ang pagkakaintindi ng ilan o baka mali ang pagpapaliwanag sa kanila kung sino man ang nagturo sa kanila. Ang pagkain ng kaunti, maaaring kaunti nga ang kinakain mo. Subalit, ang kaunting pagkain na yan ay kabilang naman dyan ang mga pagkaing matataas ang calories. Halimbawa, kaunting chocolate, maliit na slice ng cake, kalahating cheeseburger, kalahating bote ng Coke Solo. Dati nakakadalawang candy ka, ngayon isa na lang. Kahit sabihin mo pang binawasan mo ang dami ng iyong kanin at pagkain ng tinapay, kung pinalit mo naman dito ang kalahating bote ng Coke Solo, ay ganun din yun. Wala talagang mangyayaring calorie deficit sapagkat ang mga soft drinks ay nagtataglay ng napakaraming asukal, dahilan upang maging mataas ang calories nito. Tandaan nyo mga kaprakti, ang carbohydrates o carbs ay hindi lamang tumutukoy sa kanin, tinapay at pasta, kundi maging ang asukal ay tinatawag ding carbohydrates o simple carbohydrates. Maaaring ikatwiran din ng iba na oo, binago ko na ang mga pagkain ko. Hindi na ako kumakain ng mga chichirya, soft drinks, burgers at mga katulad nito. Ito na ngayon ang mga kinakain ko, mga prutas at healthy na pagkain gaya ng saging, soya, buko at oats. Uy, mga healthy foods nga naman. Kaso, ang problema, 5 saging ang kinakain mo kada araw. Overripe pa o sobra sa pagkakahinog. Kapag mas hinog ang saging o anumang prutas, ay mas mataas ang sugar content nito. Tama, lahat ng prutas ay may sugar. Kaya, kung naparami ang kain mo nito, katumbas din yan ng mataas na calories. Soya, gaya ng taho, okay naman to. Kaso, nilagyan mo naman ng 2 kutsarang arnibal. Asukal din yun eh. Buko, uy, healthy yan. Pero, buko juice na nabibili sa kanto ang iniinom mo. Sangkaterbang asukal din, meron ito eh. Oats, mataas ang fiber niyan at totoong healthy food ito. Kaso, nilagyan mo ng chocolate powder at asukal. Mataas ang calories niyan.
Ngayon, upang hindi ka na malito, may paraan pa para ikaw ay pumayat o matunaw yung bilbil mo para lumabas ang iyong 6-pack abs sa paraang ituturo ko. Pero bago yan, ipapaalala ko lang mga kaprakti na aplikable lamang ito o para lamang ito sa mga taong hindi pumapayat o hirap sa pagpapalusaw ng body fats. Sila yung hindi naman pataba ng pataba. Kumbaga, tumaba pero nanatiling ganun ang katawan. Tapos, gusto na ngayong pumayat o lumiit ang tiyan. Pero kung ikaw ay pataba ng pataba, yun bang kada buwan ay palobo ka ng palobo, ay ibang usapan na yan. Kapag ganyan, magbabawas ka talaga ng kakainin. So, eto na, alamin na natin yung paraan upang kahit hindi ka magbawas ng kakainin, ay papayat ka. Una, kailangan mong isulat ang mga pagkain na regular mong kinakain araw-araw. Mula almusal, kape, tinapay, basta kung ano yung kinakain mo araw-araw. Hanggang hapunan, lahat ng kakainin mo, ilista mo kahit yung merienda. Isama mo rin. Subalit, tiyakin mo na hindi mo dadagdagan ito. Dahil dinadaya mo lang ang sarili mo kapag ginawa mo yan. Isulat mo ito pang 1 linggo na kakainin mo kada araw. At makinig mabuti. Ito na lagi ang kakainin mo habang ikaw ay nagpapapayat. Kaya pinapalista ko sa iyo ang mga ito upang makapamili ka ng pagkain mo sa buong linggo. Tandaan, yung mga pagkain lamang na regular mong kinakain, na ganun din ang dami nito. Dahil planado na yung mga kakainin mo, maiiwasan mo itong madagdagan ng ibang pagkain. Sa ganitong paraan din, mapapanatili mo ang total calories na pinapasok mo sa iyong katawan. At dahil napanatili na natin ang dami ng calories na kailangan mo sa isang araw o tinatawag ding maintaining calories, ang susunod naman natin gagawin ay sunugin ang ilan sa mga calories na ito. Ito ay sa pamamagitan ng pagkilos. Tama ang narinig nyo. Kailangan mong dagdagan ang pagkilos mo kada araw. Dahil sa bawat paggalaw natin, nakakapagsunog tayo ng calories. Kaya kung dati ay nagwawalis ka araw-araw ng iyong bakuran, pero hindi ka pumapayat, ngayon, bukod sa pagwawalis, linisin mo na rin yung kwarto nyo, kusina, at CR araw-araw. At dahil nadagdagan yung ginagawa nyo, katumbas din yan na nadagdagan din yung nasunog mong calories. At sa paglipas ng linggo o buwan, ay unti-unti mong mapapansin na pumapayat ka na. Pero kung sawa na kayo sa gawaing bahay, maaari nyong gawin ang pag-e-exercise. Maraming paraan ng pag-e-exercise, gaya ng walking, jogging, biking, zumba, crossfit, boxing, weightlifting, at iba pa. Siyempre, piliin nyo yung exercise kung saan kayo mag-e-enjoy, kung saan magagawa nyo ito ng pangmatagalan, at depende sa inyong body goal. Halimbawa, ang gusto mo lang ay pumayat o lumiit lang ang tiyan, pwede ka na sa mga cardio exercises, gaya ng jogging o walking. Pero kung gusto mong pumayat, at the same time, ay humugis ng konti ang iyong katawan, weight training ang gawin mo. Hindi rin masama kung kombinasyon ng cardio exercise at weight training ang gawin. Halimbawa, tuwing Lunes at Biyernes ay cardio exercise. Martes, Miyerkules, Sabado at Linggo ay weight training. Mas maganda nga ito upang lalong mapabilis ang paglusaw ng iyong taba. Uulitin ko lang mga kaprakti, huwag ninyong dadagdagan ng ibang pagkain ang inyong kakainin, maging ang dami nito ay mananatiling ganun lang karami. Pero, hindi rin masama kung kaya ninyong bawasan kahit konti. Mas mainam nga ito upang mas lalong mapabilis ang inyong pagpayat. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!